Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Capre. Ako po muli, si Boy Capre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Akala ko kapag sinabing malihim ang isang personalidad ay hindi na niya magagawang ipakita sa lahat ang sikretong iyon na nakatakda na niyang itago sa mata ng lahat ng tao. Pero mali ako. Hindi pala lahat ng lihim ay itinatago ng isang tao dahil nahihiya itong ipaalam sa atin ang tungkol sa kanyang pagkatao. Kung minsan, itinatago niya ito para makaakit ng mga taong kayang magtiwala sa kanila. Ginagawa nila ang lahat para makapanlin lang. Nang sa ganun, ay matustusan ang mga bagay na lubos nilang kailangan. Lalo na kapag kumakalam ang kanilang mga tiyan. Taong 1980 nang mangyari ang trahedyang ito sa buhay ko. Isa pa lamang akong estudyante nun. Mahiyain pero nagsisikap na makakuha ng matataas na grado. Lalo na't isa ako sa inaasahan sa aming pamilya na magbabangon sa aming kahirapan. Ako si Claire, 20 anyos, tubong albay, pero ngayon ay nasa Maynila na nakatira. Ang kwentong gusto ko sanang ibahagi ay tungkol sa aking kaibigan, si Alona, na isang anak ng veteranang aktres na pumanaw na rin. May sakit na kanser ang kanyang ina. Yan ang pumanaw, ang ginang ay sa kanyang tiyahin, si Alona napunta. Itago na lang muna natin siya sa pangalang Emmy. Wala nang ama si Alona dahil kapapanganak pa lang sa kanya ng kanyang ina. Inang pumanaw naman ito sa isang aksidente. Labis na nagluksa ang lahat, lalo na ang batang Alona. Anong mga panahon yun ay walang ibang nadarama kundi takot sa isiping saan siya pupulutin kung mawawala na ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang nakaalalay sa kanya si Tita Emmy at naging magulang na higit pa sa pag-aaruga ng tunay na ina nito noon. Nagkakilala kami sa kantina ng universidad kung saan pareho kaming nag-aaral. Masayahin si Alona, palakaibigan at mahilig makipag-usap. Sa katunayan niyan ay nakuha niya kaagad ang loob ko nang walang pagdadalawang isip. Noon din ay tinuring na naming matalik na kaibigan ang isa't isa. Kaya naman halos ingatan ko ang lahat ng mga bagay na bigay niya. Minsan lang ako magkaroon ng kaibigan, kaya sobra-sobra ang pagpapahalaga ko sa kanya. Halos araw-araw kaming magkasama at hindi naghihiwalay. Nakakatuwa pang isipin na nagawa niyang magpalit ng ilang subjects para lang maging magkaklase kami. Sa katunayan yan, best friends forever ang motto namin. Walang iwanan, ika nga. Kabisado na namin ang mga kaarawan ng isa't isa at hindi na mabilang kung ilang beses na akong sinorpresa ni Alona sa aking birthday. Medyo may sinasabi sa buhay ang aking kaibigan, kaya nagagawa niyang bilhin ang lahat ng bagay na gusto niya. Malaking halaga at napakaraming ari-arian ang minana niya mula sa kanyang mga magulang, na dahil sa maayos na pamamahala ni Tita Emmy ay napalago ito ng husto, maging ang kanilang pera. Mabait din si Tita Emmy, kagaya ng pamangkin niya.
Madalas kaming dalawin na ito sa school at dalhan ng merienda. Walang asawa si tita. At kapag binibiro namin siya, ay madalas niyang sabihin na hindi na raw siya mag-aasawa dahil mas gusto pa niyang subaybayan ang buhay ng pamangkin niya. Sa ilang taon naming magkakasama, nakilala namin ng paunti-unti ang mga ugali ng bawat isa. Pagsapit ng aming graduation, isa si Tita Emmy sa naging sobrang proud sa amin at gumastos pa ng blowout kasama ang aking pamilya sa isang sikat at mamahaling hotel. Wala kaming paglagyan sa labis na kasiyahan. Idagdag pang inaanunsyo niya na may magandang trabaho na daw na naghihintay sa amin sa kumpanya ni na Alona. Napaiyak ako sa labis na tuwa. Na magsimula na kaming magtrabaho, nakilala ni Alona si Cedric, ang kanyang pinakaunang nobyo. Mabait si Cedric at malalahanin. Mapagbiro din at marunong makisabay sa ibang tao. Kaarawan yun ni Tita Emmy. Nagplano kaming tatlo ng isorpresa sa tita pagdating niya sa bahay nila Alona. Ako ang na-assign sa confetti, samantalang si Alona naman ay sa cake at si Cedric sa mga pagkain. Inatasan siya ng kanyang girlfriend na magluto dahil magaling siya sa bagay na yun. Para lang po sa inyong kaalaman, isang chef si Cedric. Iilang putahe lang naman ang lulutuin niya, kaya madali lang yan para sa kanya. Nang maging abala na si Cedric, ay sa akin naman bumaling si Alona. Tinanong niya ako kung ayos na ba ang lahat, dahil nakikita na raw niyang pumaparada na ang kotse ni Tita Emmy sa garahe. Hindi nito alam ang balak namin, dahil may susi naman si Alona at ninakaw lang namin ang pagkakataon para makapasok. Tatawa-tawa akong sumunod kay Alona na mabilis namang nagtago sa cabinet para hindi kami agad mahuli ni tita. Sa ilalim ng mesa ako, doon ako nagtago. Samantalang si Cedric naman, na mukhang tapos na rin sa kanyang ginagawa, ay tumabi kay Alona sa may cabinet. Maliit lang na tao si Cedric at may kalakihan ng cabinet, kaya nagkasya sila kahit papano. Hindi nila ako nakikita dahil mukhang nagkakalimutan na kami sa balak naming surprise party para kay Tita Emmy. Naalala ko na lamang na kailangan ko pa palang pasabugin ang confetti at nakapasok na ng tuluyan si tita sa loob ng kusina. Doon kasi namin napagdiskitahang magtago. Unang pagkakataon naming isusurprise si tita. Kaya kailangang maging okay ang surprise party na to. Kinilig ako ng maulinagan ang mangyabag ni Tita Emmy papasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa, mangyabag ulit. Papasok na sa kusina. Excited na ako. Ilang saglit lang ay lumabas si Tita Emmy sa pintuan na may maraming dala. May cake, may iilang groceries at isang plastic ng bag na makapal. Pero may kakaibang laman sa loob nun. Nakita ko nang humakbang si Tita Emmy papunta sa lababo at inilapag dun ang plastic. Handa na sana akong biglain siya. Kaya lang natigilan ako nang may maamoy akong sobrang lansa. Dahil hindi naman ako mapapansin ni tita, lihim akong dumungaw sa kinaroroonan niya. Kaya nakita ko ang plastic na bagyang nakaawang. Ngunit may napansin ako. May tumutulong sariwang dugo mula ron. Balak ko sanang lumabas na ngunit nanibago ako ng tila nagbalit anyo si tita.
Matapos yun, ay lumingalinga ito sa paligid habang inaamoy ang kapaligiran. Gulat na gulat ako at naguguluhan. Nagtaka na rin ako kung ano ba ang ginagawa niya. Naririnig ko pang tinatawag niya ang mga pangalan namin, ngunit hindi ko magawang sumagot sa kanya. Nananatili akong tahimik at pinagmamasdan siyang sumalampak ng upo sa upuan at lumingon sa paligid. Hindi ko alam kung bakit iba ang kutob ko, pero wala naman akong magawa kundi pagmasdan lamang siya. Tila ba naniniguro siya na walang tao? Tila ba naninigurado siya na walang ibang tao? Matapos yun ay inilak niya ang mga pinto at bintana. Sabay tayo at hakbang muli sa lababo kung saan niya inilapag ang plastic. Nagtataka ako kung nasaan sina Cedric at Alona na mukhang hindi naririnig ang mga tawag ni tita at hindi nila nakikita ang ginagawa ni Tita Emmy. Imbis na hindi ko pakialaman ang laman ng nasabing plastic, inataranta tuloy ako nang makitang dinampot ni Tita Emmy ang isang kapirasong karne mula rito. Nagtataglay ito ng mahabang balahibo. Kasunod nun, nakita ko na lamang kung paano niya to lantakan. Mas nagulantang ako nang mapagtantong kalahating mukha yun ng isang tao na may mahabang buhok. Dahil ang parting nilalantakan ni Tita Emmy ay pisngi ng tao. Gutom na gutom siya na biglang sinagpang ang ulo gamit ang matutulis na pangil na hindi ko alam paano nagkaroon. Napangangan na lamang ako sa nakita habang wala naman akong ideya kung nakikita ba ni Alona at Cedric ang ginagawa ng kanilang tiyahin. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ko habang nakatitig sa nilalantakang ulo ni Tita Emmy. Tigmak sa dugo ang nakakatakot na itong anyo nang mapalingon sa gawi ko. Pakiramdam ko ay tatakasan ako ng kaluluwa dahil sa labis na takot. Pilit kong ibinaling ang tingin sa ibang direksyon para lamang magulantang nang makakita ng bilog na bagay sa sahig. Nanginginig na pinulot ko yun para tingnan. Madulas yun. Medyo malambot kapag pinisil. Basa ito ng dugo. Nanlaki na lamang ang mga mata ko matapos pisilin ang malambot na bagay na yun. Mata ng tao. Isa yung mata ng tao. Para akong mahihimatay sa labis na takot sa aking natuklasan. Ngunit buong lakas kong pinigilan ang aking pagsigaw at pigil hiningang pilit ikinalma ang sarili, dala ng matinding emosyon. Sumagi sa aking isipan ang kakaibang mga kilos ni tita na kagaya ng isang aswang. Di yata't aswang si Tita Emmy. At baka hindi ito alam ni Alona. Matagal na kaming magkakilala ni Alona, ngunit wala naman itong nababanggit tungkol sa lihim ng kanyang sariling tiyahin. Ni wala man lamang palatandaan na may inililihim ito sa amin. Bigla akong nakadama ng awa para sa aking kaibigan. Paano na si Alona? Matatanggap kaya niya ng ang nag-iisang tiyahin niyang naging karama niya sa lungkot at saya at naging magulang niya, minahal niya ng gusto, ay isa palang aswang.
Nanginginig na napatras pa ako para itago ang aking katawan sa ilalim ng mesa. Pinagpapawisan na ako ng sobra dahil sa labis na takot. Naisip kong gumapang papunta sa kinaroroonan nila Cedric at Alona. Gumapang ako, dahan-dahan, at hindi naglilika ng anumang ingay. Habang gumagapang ay naabutan kong nagtatalo pa ang mga ito. Habang si Tita Emmy naman ay abala pa sa kanyang nilalantakan. Maging si Cedric ay hintakot na natulala sa ginagawa ni Tita Emmy. Sa katunayan, ay agad inaya ni Cedric si Alona na lumabas na. Ngunit mariing tumanggi si Alona. "Huwag kang maingay. Malaman ni Tita na naririto tayo. Malalagot ako." Asik ni Alona. "Pero kailangan na nating lumabas at tumakbo. Papatayin niya tayo. Papatayin tayo ng tiyahin mong aswang." Pabulong na wikan Cedric. Ilang sandali pa, paimpit akong napatili nang lumingon si Alona sa akin at saka bumaling kay Cedric. Biglang nag-ibang anyo ni Alona. Isang halimaw na Alona na may pangil at mapupulang mata. Tumutulo ang laway at nagtataglay ng mahabang dila. Sabing huwag maingay. Nanlilisik ang mga matang sabi nito. Anong nangyari sa'yo, babe?" Kulang sa lakas na tanong ni Cedric. Kagaya ko, ay nanginginig na din siya sa sobrang takot. Hindi ko alam kung mahihimatay ba ako ng mga panahon yun o ano bang mangyayari. Biglang nag-iba ang itsura ni Alona at naging katulad ng nakakatakot na itsura ni Tita Emmy. Huli na nang napansin kong nagbago na rin pala ang kanyang anyo. Malalaman ni Tita na naririto ako. Maunahan pa niya ako sa pagkain sa'yo, sabi ni Alona, at biglang sinagpang ang hindi man lamang nakasigaw na si Cedric. Bigla niya itong nilundagan. Hinila ang ulo nito, dahilan para sumirit ang sariwang dugo mula sa liig nito. Napatili na ako nang magtalsikad ang dugo, dahilan para magsisigaw ako. Naikinahingal naman ni Tita Emmy na napangisi nang makita ang dugo ang katawan ni Cedric. Uhaw na uhaw silang dalawa na nag-uunahan pa, na itinapat pa ang muka sa sumisirit na dugo at nagpakasasaron. Halos sumawalan ako ng ulirat sa aking nasasaksihan. Ngunit pilit ko yung pinaglabanan dahil kailangan ko mabuhay. Naghahanap ako ng tiyempo para makatakas. Habang nilalantakan nilang dalawa si Cedric, ay pasimple at dahan-dahan akong umaatras. Naghahanap ng pwedeng mapagtaguan. Nang biglang bumaling silang dalawa sa akin. Bagamat nakikita ko ang pagkatakam ni Alona, may kakaibang kislab sa kanyang mga mata na nagsasabing, umalis na ako at huwag nang babalik kahit kailan. Wala na akong inaksayang panahon. Kaagad akong kumaripas ng takbo. Agad kong tinungo ang pinakamalapit na pintuan palabas. Wala akong pakialam kahit nakapaan na lamang ako. Kailangan kong makatakas. Kailangan kong makalayo. Kailangan kong makaligtas mula sa peligrong ito. Hindi ko kayang maging hapunan nila. Umiiyak ako sa sakit dahil sa aking nasaksihan
Ngunit nagpapasalamat ako sa aking sarili. At nagawa kong ilihim ang kanilang sikreto sa loob ng mahabang panahon. Mabuti na lamang din at hiniyaan na lamang akong makatakas ni Alona. Simula nung gabi niyon, ay hindi ko na siya nakita pa. Pakiramdam ko, nawasak ang pagkakaibigan namin dahil sa natuklasan ko sa kanya. Hindi kami magkauri. Lalong hindi kami magkapareho ng pananaw. Tao ako. Samantalang sila ng kanyang tiyahin ay mga aswang.